Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Bata pa lang sina Samantha at Ronald nang lubos silang maulila. Dahil walang ibang kamag-anak na sasalo sa kanila, si Samantha ang napilitang tumayong magulang. Hindi na siya nag-aral. Nagtrabaho siya kung saan-saan. Naging tindera, labandera, at serbidora sa karinderya. Mabigyan lang ng baon at matustusan ang pag-aaral ng kapatid. Nairaos niya si Ronald hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Sa mismong araw ng graduation, habang hawak ni Ronald ang kanyang diploma, kinausap siya ng masinsinan ni Samantha. Sinabi ng kanyang ate na kapag nakahanap na ng trabaho si Ronald, dapat may porsyento siya sa kikitain nito buwan-buwan. Pambayad daw yun sa lahat ng hirap at sakripisyo niya na mapag-aral ang kapatid. Walang pag-aalinlangang nangako si Ronald. Pumayag siya sa gusto ng ate niya dahil malaki ang utang na loob niya rito. Naging maayos ang takbo ng buhay nila nang makapasok sa isang kumpanya si Ronald. Malaki ang sahod niya, kaya nakakapag-abot siya ng pera kay Samantha tuwing kinsenas at katapusan. Walang naging problema sa usapan nilang magkapatid. Nasanay sila sa ganitong sistema. Naging maayos ang lahat. Hanggang sa nakilala ni Ronald ang nobya niyang si Jewel. Isang gabi, sa inuupang apartment ni Ronald, dumalaw ang nobya niyang si Jewel. Nakita nito ang sobre. Para ba kay Ate Samantha yan? Oo, sumahod ako kanina sa opisina eh. Ang laki naman yan, Ronald. Paano yung out-of-town trip natin sa weekend? Sabi mo, sasagutin mo yung mga gastos natin doon ah. Matutuloy pa rin naman yun. Wala kang dapat na alalahanin. Kasya pa yung natira sa ATM ko. Di ba may business naman yung ate mo? Bakit kailangan mo pa siyang bigyan ng bonbon ng ganyang kalaki? Usapan kasi namin yan, Jewel. Siya nagpaaral sa akin. Sabi niya, nung makagraduate ako, kailangan may porsyento siya sa kikitain ko. Bayad ko yun sa lahat ng hirap niya sa akin. Okay, naiintindihan ko. Pero hanggang kailan mo babayaran? Wala ba siyang sinabing limit? 1 milyon? 2 milyon? Wala naman. Basta habang nagtatrabaho ako at sumusweldo, mag-aabot ako sa kanya. Ganun ba? Paano kung mag-asawa na tayo? Tuloy pa rin ba ang ganyang setup ninyo? Oo naman. Hindi pwedeng matigil yun. Usapan namin yun eh. Ganun? Pero magkakaroon ka na ng asawa nun. Tapos magkakaroon ka ng anak. Ang sakin lang, baka kailangan nyo nang i-adjust yan kapag kasal na tayo. Baka mamaya, mas malaki pang naibibigay mo sa kanya kesa sa sarili mong pamilya. Hindi mangyayari yun. Lalo na at mapopromote na ako next month. Tataas na ang sahod ko. At sapat na sa atin yun. Iba yung para sa'yo at iba yung para kay ate. Pero hindi ba dapat mag-iiba na ang priority mo sa pera kapag may pamilya ka na? Mabuti pa, pag-usapan niyo na to ng ate mo. Hindi yung inoobliga ka niya na magbigay ng pera kahit may sarili naman siyang kita. Hindi naman niya ako inuobliga eh. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong tumanaw ng utang na loob sa kanya. Tumanaw ng utang na loob? Ronald, gets ko yung utang na loob na yan. Pero, hindi ba sobra na yung buwan-buwan na may kaltas sa sahod mo? Kasi nga, usapan namin yun, Jewel. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa posisyon ko ngayon. Hindi ako makakapagtapos. Kaya ko namang ibigay yung hinihingi niya kasi kumikita na ako na maayos. Oo nga, kumikita ka ng maayos ngayon. O paano kung magkasakit tayo? Paano kung magka-emergency sa future?
Tingin mo ba, ibabalik niya yung mga ibinigay mo sa kanya kapag tayo naman ang gipit? Ate ko yun, Jewel. Ate ko. Malamang tutulungan din niya tayo kapag kailangan natin. Hindi naman madamot si ate. Huwag mo siyang pangunahan. Hindi madamot? Bakit kailangan niya pang hingin yung porsyento ng sahod mo? Buhay na buhay naman na siya sa negosyo niya. Alam mo, minsan naiisip ko, ginawa ka lang niyang retirement fund. Ha? Inobliga ka niya kasi alam niya na hindi ka makakahindi sa kanya. Jewel, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si ate. Wala kang alam sa mga pinagdaanan namin noon. Siya nagpakahirap para makatapos ako. Huwag mong mamasamain ang pagtulong ko sa kanya. Hayaan mo na yung binibigay ko kay ate. Ako nagtatrabaho. Pera ko naman yun. Pinaghirapan ko yun. Kaya may karapatan akong ibigay yun sa kanya. Pera mo? Kaya pala. Kasi pera mo, kaya wala akong say? Jewel! Sige na nga. Bahala ka! Matapos ang pagtatalo nilang yon, hindi muna nag-imikan ng dalawa. Nagkatampuhan sila, kaya ilang araw ding malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero dahil nagmamahalan sila, nagkaayos din sila bago pa lumala ang sitwasyon. Nagpakumbaba si Ronald at pilit namang tinanggap ni Jewel ang desisyon ng nobyo, kahit mabigat man talaga yon sa kalooban niya. Samantala, makalipas ang isang taon nagpakasal ang dalawa. Lumipat sila sa isang maayos na subdivision at nagsimulang bumuo ng sarili nilang pamilya. Pero sa kabila ng pagpapalit ng estado ni Ronald, ay hindi kailanman nahinto ang pagbibigay niya ng nakasanayang allowance para kay Samantha. Palagi siya nagtatransfer sa bank account ng ate niya. Walang palya ang pagpapadala niya rito, kahit nadagdagan na ang personal na gastusin nito para sa kanyang asawa. Isang hapon habang nandoon sa opisina si Ronald at abalang naglilinis ng kanilang bahay si Jewel, ay biglang tumunog ng malakas ang cellphone na naiwan ng kanyang asawa. Mabilis na sinilip niya ang screen at nakita niyang tumatawag ang kanyang hipag. Hello, Ronald? Hello po, ate. Si Jewel to. Ikaw ba yan? Nasaan si Ronald? Hindi kasi siya sumasagot sa mga chat at text ko. Busy ba siya masyado? Naku, nasa planta po siya, ate. Bawal po ang cellphone doon kapag oras ng trabaho. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa kanya? Oo. Sasabihin ko lang sana na mukhang late yung padala niya ngayon. Hinihintay ko kasi eh. Alam mo naman, kailangan ko na yun para sa bayarin dito sa bahay. Ganun po ba? Pasensya na kayo, ate, Baka nakalimutan lang niya. Sobrang pagod po kasi siya nitong mga nakaraang araw. Overtime ng overtime sa trabaho. Imposibleng makakalimutan naman niya yun. Jewel, hindi naman siya dating nadidelay O sige, hayaan mo na nga. Pag umuwi siya mamaya, okay lang ba na ipaalala mo na lang sa kanya? Sabihin mo, i-transfer niya kagad yung pera. Kailangan ko na kasi yung bukas din. Ate, ano kasi, may sasabihin ako, pero huwag ka sana magagalit, ha? Ate, medyo gipit din kasi kami ngayong buwan. Marami kaming babayaran. May hulugan kaming bagong sasakyan. Alam ko naman yun. Pero sana sa susunod, huwag niya nang paabutin ng ganun ka-late. Pakisabi sa kanya, ha? Ano? Teka lang, ha? Hindi mo pa ba gets yung salitang gipit? Ate Samantha, gusto ko lang malaman mo na marami din po kaming gastusin dito sa bahay. O tapos? Ano bang gusto mo, Jewel? Gusto mo bang ihinto ang pagbibigay sa akin ng kapatid ko? Hindi naman sa ganon. Pero ang gusto ko sana, baka naman pwedeng mag-settle kayo ng certain amount na mga dapat niyang bayaran sa'yo. Para naman may katapusan din yung pagbibigay niya. Naiintindihan niyo po ako? Paano po kapag nagkaanak na kami? Alangan namang i-priority ka pa rin niya. Hindi naman niya ako priority, Jewel. Sino ba nagsabi na ako ang priority niya? Alam ko naman na may asawa na siya, kaso may obligasyon pa talaga siya sa akin. Obligasyon? Ate, may asawa na siya?
Obligasyon din niya ako. Oo naman, obligasyon ka niya. Pero obligasyon din niyang tuparin ang pangako niya. Kaya wala na tayong dapat na pagtalunan pa, Jewel. Sige na, sabihin mo na lang sa kanya pagdating o pag nagkausap kayo, i-transfer niya yung pera mamayang gabi. Huwag na siya magpalipas na araw. Sige po, ate. Sasabihin ko. Mabuti. Siguraduhin mo lang, ha? Bye. Nang matapos ang tawag, halos ibalibag ni Jewel ang hawak na cellphone sa inis. Hindi niya matanggap ang naging takbo ng usapan nila ni Samantha. Punong-puno siya ng galit. Sa isip niya, napakakapal ng mukha ng kanyang hipag. Wala man lamang itong konsiderasyon sa sitwasyon nila ngayon. Basta na lang nanghihingi ng pera kahit alam nitong gipit sila dahil sa mga hinuhulugan nila buwan-buwan. Ayon kay Jewel, mukhang pera si Samantha. Wala na itong ibang inisip kundi ang sariling kapakanan at ang obligasyong sinusumbat ito kay Ronald. Nang gigigil siya sa tono nito sa telepono, walang pakialam kung magutom silang mag-asawa. Makuha lamang ang porsyento mula sa sahod ni Ronald. Patuloy sa pagbubunga nga si Jewel mag-isa sa loob ng bahay. Nilait niya ng nilait ang hipag. Sinabi niya sa sariling ginagatasan lamang ni Samantha ang kanyang asawa. At dala-dala niya ang inis na yon buong maghapon. Kimkim niya ang matinding galit hanggang sa dumating ang kanyang asawang si Ronald. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Salubong agad yung kilay mo. May nangyari ba dito sa bahay? Paano hindi sasalubong ang kilay ko? Tumawag ang magaling mong ate. Ha? Si Ate Samantha? Oh, bakit daw? May emergency ba? Emergency? Oo, emergency niya. Naniningil ng pera mo. Pinaalalahanan ka na late ka na daw sa hulog mo sa kanya ngayong kinsenas. Nakakabuisit. Teka, Jewel. Huminahon ka muna. Nag-usap ba kayo na maayos? Kinausap ko siya ng maayos kahit inis na ako. Sinabi ko sa kanya nagipit tayo ngayong buwan. Ipinaliwanag ko na may hulugan tayong bagong sasakyan. Malaki ang bill natin sa kuryente at sa iba pa. Pero lintik na yan. Walang pakiramdam ang ate mo eh. Basta daw sabihin ko sa'yo na ipadala mo na daw yung pera. Ah, okay. Ha? Okay? Yun lang ang sasabihin mo? Grabe. Kakaiba din talagang ugali ninyo magkapatid, ano? Isang mukhang pera at isang utu-uto. Tigilan mo na nga yan. Hindi ako uto-uto, Jewel. Yung mga lumalabas sa bibig mo ha, hindi ko na nagugustuhan yan. O mas hindi ko nagugustuhan ang ugali ng ate mo. Grabe. Wala man lang konsiderasyon sa sitwasyon natin. Ang kapal ng muka. Swapang. Sugapa. Jewel! Tama na! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si ate. At saka, hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig pa sa'yo sa labas eh. Eh ano ngayon kung may makarinig? Ha? Eh gusto ko nga marinig ng mga kapitbahay natin kung gaano kaganid yung kapatid mo. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Ganid sa pera ang ate mo. Jewel! Inuobliga ka niya buwan-buwan kahit alam niyang may sarili ka ng asawa? Wala ba siyang kabusugan sa pera? Tumigil ka na. Ayoko nang pag-usapan yan. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Ayoko na makipag-away ngayon. Pag tumawag uli si ate, sabihin mo na lang, magpapadala ako, ha? Magpapahinga lang ako sandali. Please lang. Aba, talaga magpapadala ka pa rin? Kailan mo kaya ako kakampihan? Ha? Ronald, sabihin mo nga sa akin. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Ano ba? Hindi ko pinalalaki ang gulo. Ang sa akin lang, asawa mo ko. Respetuhin mo naman ako. Pakinggan mo naman ang mga opinyon ko. Hindi ba dapat kasali na din ako sa mga desisyon mo at sa pagpapalakad ng pamilya na to? Lalo na sa pera na pumapasok sa atin. Kasali ka naman ah. Kaya nga binibigay ko sa'yo lahat ng sweldo ko. Minus yung share ni ate. Binibigay ko sa'yo ang ATM ko para ikaw ang mag-budget sa pang-araw-araw. Hindi sapat yun, Ronald! Paano ako makakapag-budget ng maayos kung malaking parte ng sahod mo automatic na nababawas para doon sa kanya? Sige nga, may pamilya ka na eh. Ako ang asawa mo. Dapat ako ang priority mo.
Kailangan matigil na yung ginagawa mong pagbibigay sa kanya. Itigil mo na yan! Jewel, intindihin mo naman ako. Yung usapan namin ni ate na buo yun, wala ka pa sa buhay ko. Noon pa man, ganyan na ang patakaran namin magkapatid. Hindi ko pwedeng talikuran yun ng basta-basta. Bago mo pa ako nakilala, nandyan na siya. Oso, hindi mo kayang baguhin ang patakaran na yon? Yung letseng kasunduan na yan? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka na single. Kailangan mo na siyang bitawan. Hanggang kailan ka ba magbabayad sa obligasyon na yan? Hindi ko pwedeng bitawan si ate. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Utang ko sa kanya kung bakit ako nakakapagtrabaho ngayon na maayos at nakakapag-uwi ng pera sa'yo. Kung hindi dahil sa mga sakripisyo niya, wala ako rito. Wala tayong bahay na maganda. Wala tayong masasarap na pagkain. Wala tayong kotse at iba pa. At yun nga ang matagal ko nang sinasabi sa'yo. Lagyan nyo ng preso yung utang na loob na yan para matapos ang mga bayarin mo sa kanya. Hindi yung habang buhay kang gagatasan ng sugapa mong ate. Ano sabi mo? Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si ate. Hindi niya ako ginagatasan. Hinihingi lang niya yung tama at napag-usapan namin nung graduate ako. Tama ka! Ikaw lang ang kapatid na ganyan sa buong mundo, alam mo ba yon? Pambihira ka. Kaya ganyan ang ate mo eh. Kasi hinahayaan mo siya na maging sakim. Jewel, please, huminahon ka nga. Sumasakit na kasi ang ulo ko sa ingay mo eh. Hayaan mo na lang muna si ate. Ako na ang bahala sa kanya. Basta, kung mahalaga ako sa'yo, gagawa ka ng paraan para tapusin o takasan na yung obligasyon na yan. Kung ayaw mong magkakaproblema tayo, kausapin mong kapatid mo. Bago pa ako mawala ng respeto sa kanya. Teka nga lang. Kaya ka ba nagkakaganyan kasi kulang pa yung binibigay ko sa'yo? Nakukulangan ka ba? O sige, para hindi ka na mag-alburuto dyan, magsisipag pa ako lalo. Mag-o-overtime ako na mag-o-overtime kung kailangan. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Huwag ka naman problema sa pera natin. Pwede ba? Ay naku! Ipaglalaban talaga? Jewel, pabayaan mo na muna ako sa ginagawa ko at binibigay ko sa ate ko. Please, intindihin mo na lang. Huwag na natin pag-uwayan to. Please, yung binibigay ko sa kanya, tama na. Huwag mo nang palalain, ha? Ako pa ngayon nagpapalala? Ay oo na! Ako nang masama! Ako nang kontrabida at walang utang na loob! Nakakainis! Huwag kang matulog sa kwarto ha! Dito ka sa sala! Padabog na pumasok si Jewel sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Iniwan niya si Ronald mag-isa sa sala. Hindi na rin siya nagluto ng hapunan nila at nagkulong na lang sa kwarto sa sobrang inis niya. Hindi siya makatulog. Paikot-ikot siya sa higaan habang nag-iisip ng paraan para makaganti kay Samantha. Hindi niya matanggap na laging talong opinyon niya pagdating sa hipag niya. Dahil sa galit, nakaisip ng masamang plano si Jewel. Nang sumunod na araw, nagpaalam siyang uuwi muna sa probinsya nila at gusto raw niyang dalawin ang mga magulang niya. Pero ang totoo, palihim siya naghanap ng taong makakatulong sa kanya. Nakipag-ugnayan siya sa isang kilalang mangkukulam sa baryo nila. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa maitim na balak niya. Isang simpleng kulam lang ang hiningi niya. Gusto lang niyang manghina, magkasakit at humina ang katawan ni Samantha. Gusto niyang makitang nahihirapan ang hipag niya. Wala siyang pakialam sa magiging epekto nito, basta mapanatag lamang ang loob niya. Makalipas ang ilang linggo, mabilis na umubra ang pinagawa niyang ritual. Nalaman niya ito, minsang tumawag si Samantha kay Ronald. Ate, kumusta ka na? Mabuti tumawag ka. Ilang araw kitang hindi nakakausap eh. Ano nangyari? Tinamaan lang ng virus, pero ayos lang ako. Nakapagpa-doktor naman ako eh. At okay naman yung mga results sa laboratory ko. Mabuti naman kung ganun. Naku,
Baka naman nai-stress ka na sa tindahan mo ha. Magpahinga ka naman kasi ate, huwag puro trabaho. Okay na ako. Huwag ka na mag-alala. Hindi kasalanan ng tindahan. Ganito naman talaga, di ba? Tao tayo. Normal lang magkasakit. Sa bagay. Ay, ate, magpapadala ako ng pera mo ha. Ibili mo ng mga prutas tsaka pagkaing masustansya para mabilis kang gumaling. Ha? Naku, wag na. Ayos naman ako eh. Hindi ate. Magpapadala ako ng extra mamaya sa account mo. Basta ha, magpagaling ka. Tsaka huwag ka na muna magtrabaho. Isarado mo muna yung tindahan. Magpahinga ka. Tapos sa Sabado dadalawin kita ha? O sige, kung hindi ako nakakabala sa'yo. Salamat. Salamat, Ronald. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang magkapatid. Pero si Jewel umalis na at pumunta sa likod ng bahay. Pinagbuntulan niya ng galit ang mga damo na nasa bakuran. Inis na inis siya dahil imbis na mabawasan ang gastos, lalo pang nadagdagan ng perang ibibigay ng asawa kay Samantha dahil sa pagkakasakit nito. Lihim na nang gagalaiti sa galit si Jewel at wala siyang magawa kundi kimkimin ito. Hindi na siya nagsasalita at mas lalong hindi na niya kinokontra ang lahat. Samantala, paglipas ng 3 taon, isang malaking pagsubok ang dumating sa mag-asawa. Habang nasa trabaho, biglang hinimatay si Ronald sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang itakbo sa ospital ng lalaki, doon nila nalaman na may sakit pala siyang malubha. Anong sabi ng doktor? Ano raw ang sakit ko, Jewel? Ang sabi niya, may nakitang tumor sa utak mo. At ang sabi pa, kailangan daw maoperahan yun. Mangangailangan tayo ng malaking halaga para sa operasyon. May bukol ako sa utak. Kaya pala madalas sumakit ang ulo ko. Hindi ko man lang napansin na may malalang sakit na pala ako. Ronald, saan tayo kukuha ng pera? Anong gagawin natin? Sabi ng doktor, kailangan natin maghanda ng halos 600,000. 600,000. Diyos ko. Di ba may savings naman tayo? Bumawas ka na lang muna doon. Ano kasi, Ronald, walang laman ang savings natin. Ano? Paanong walang laman? Saan napunta yung pera natin sa bangko? Inilabas kong lahat, Ronald. Patawarin mo ko. Inilabas? Bakit? Saan mo dinala yung pera natin? Gusto ko lang naman palaguin yung pera natin eh. May nag-alok kasi sa akin na online business. Malaki daw ang balik. Kumita ako noon kaya nagtiwala ako. Inilabas ko lahat ng laman ng savings account natin tapos ininvest ko na ulit sa kanila. Tapos ano? Bigla na lang sila nawala. Ano? Blanak na nila ako sa lahat ng messages, Ronald. Na-scam ako. Na-scam yung buong ipon natin. Diyos ko, Joel. Bakit ka nagdesisyon na mag-isa? Pera natin yun. Hirap na hirap ako mag-overtime at mag-ipon tapos ibibigay mo lang sa mga manloloko. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Tsaka gusto kong maging mayaman. Hindi ko naman sinasadya. Wala akong kaalam-alam na lulukuhin nila ako. Nakatulong ka ba? Mas lalo mo tayong binaon.
6,000 kailangan ko. Paano ako mabubuhay ngayon? Paano? Aray! Ronald? Bakit? Anong masakit? Yung ulo ko, umibitig. Sobrang sakit. Aray! Ronald, dali lang nga. Tatawag ko sa ito. Ang sakit. Ang sakit ng ulo, Jewel. Hindi ko kaya. Sobrang sakit. Tulong! Dumating ang mga nurse sa kwarto. Mabilis nang inasikaso si Ronald na halos mawala na ng malay sa matinding sakit ng ulo. Agad siyang tinurukan ng gamot. Ilang minuto pa, unti-unti rin siyang nakatulog at nagpahinga. Naiwan si Jewel sa isang sulok. Walang magawa kundi ang umiyak at magsisi sa mga ginawa niya. Samantala, makalipas ang 2 araw, dumating si Samantha sa ospital. Kahit nangihina dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, pinilit niyang madalaw ang kapatid. Nalaman niyang malubhang kalagayan ni Ronald sa isang katrabaho nito na kakilala niya. Nabigla siya sa balita at hindi na siya nag-atubili pang puntahan ng nakababatang kapatid. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang nakakaawang kalagayan ng kapatid. May kung ano-anong aparatong nakalagay sa kanyang katawan. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Tumor sa utak, ate. Diyos ko, bakit ang kapatid ko pa? Bakit hindi na lang ako? Bakit siya pang nakamana ng sakit nila mama at papa? Ate, ano bang sabi ng doktor? Malala na ba? O baka naman kaya pang isalba. Sabihin mo sa akin, Joel. Anong kailangan natin gawin para gumaling siya? Kailangan daw siyang operahan agad. Tatanggalin nila yung tumor. Kaso ano? Ate, wala kaming pere. 600,000 daw ang kailangan para lang po yun sa operasyon. Iba pa po yung magagamit para sa mga gastusin dito sa ospital, sa mga gamit niya. Ay, yung savings namin, naubos ko dahil sa isang online business scam. Nantanga-tanga ko. Tuloy wala na kami magamit. Tumigil ka na sa pag-iyak. Kausapin mo na yung doktor mamaya at magpa-schedule ka na ng operasyon niya. Kung yan ang kailangan ng kapatid ko. Po, ate, 600,000 yun. May ganyan ka ba kalaking pera? Meron. Binuksan ni Samantha ang bag niya. May kinuha siyang isang passbook at iniabot ito sa hipag niya. Nanginginig ang mga kamay ni Joel nang buklatin niya ang maliit na libro. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang pinakahuling balanse na nakaimprenta sa pahina. Halos 2 milyon ang laman ng account na yun. Hindi makapagsalita si Joel sa matinding pagkabigla. At ang mas lalong kagulat-gulat, ang passbook na yun ay nakapangalan sa kanyang asawa na si Ronald. Hindi siya makapagsalita. Iyak siya ng iyak at hindi halos makatingin sa mga mata ni Samantha. Lahat ng perang inabot sa akin ni Ronald. Simula nung magkatrabaho siya. Inipon ko lahat yan. Walang nabawas kahit 1 sentimo. Wala akong ginastos para sa sarili ko. Lahat po ng allowance na ibinibigay niya sa inyo, itinatabi mo? Oo, Joel. Alam mo, namatay kasi ang mga magulang namin dahil sa ganyang sakit. Wala kaming nagawa noon kasi wala kaming pera na pampagamot. Nakita ko kung paano sila naghihirap at kung paano sila nawala ng pag-asa. Kaya mula noon,
Ipinangako ko sa sarili ko na hindi mangyayari ang ganito kung sakali man. Kung magkasakit ang kapatid ko o kung sino man sa pamilya niya, meron at merong madudukot. Na hindi sila magagaya sa mga magulang ko. Sinigurado ko talaga na may madudukot tayo sa ganitong klase ng emergency. Ate Samantha, hindi ko alam. Kinuha ko ang porsyento ng sahod niya. Hindi para sa pansarili kong interes. Kundi para masigurong may gagamitin siya sa oras ng sakuna. May kinuha din akong health insurance para sa kanya. At ako mismo ang nagbayad noon taon-taon. Kaya huwag ka na mag-alala, Joel. Biglang nanikip ang dibdib ni Jewel dahil sa matinding konsensya at hiya. Bumagsak ang mga balikat niya at napasandal siya sa pader ng ospital. Ang mismong babaeng palagi niyang sinisiraan at palaging nilalait sa harap ng asawa, yung tinawag niyang gahaman, suwapang, mukhang pera at sugapa, ay wala naman palang ginagawang masama sa kanila. Sobrang bumigat ang pakiramdam niya, lalo na nang maalala niyang maitim na ritual na ipinagawa niya doon sa probinsya para saktan ito. Dahil sa pag-aakalang iniisan sila ng kanyang hipag. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Habang umiiyak si Jewel, biglang napahawak si Samantha sa kanyang mukha. Tumulo ang malapot na dugo mula sa ilong niya. Kasunod nito'y nataranta siya at mabilis na pumunta ng banyo. Dinig na dinig ni Jewel ang sunod-sunod na pagsuka ni Samantha. Alam na alam ni Jewel kung bakit nagkakaganon ang ate ni Ronald. Bahagi yun ang sumpang sinabi niya sa mangkukulam. Siya ang dahilan kung bakit naghihirap ng ganon si Samantha. Pagkalipas ng ilang sandali, paglabas ng hipag niya ay agad na sinalubong ito ni Jewel at lumuhod sa harapan niya. Ate Samantha, patawarin mo ko. Ang sama ko. Ang sama-sama ko. Joel? Bakit? Tumayo ka nga dyan. Huwag kang lumuhod. Ano ba kasing nangyayari? Ate, may ginawa akong masama sa'yo. Kaya hindi ko deserve ang kabaitan mo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Anong ginawa mo sa akin? Ako yung dahilan kung bakit nagkasakit ka ng matagal. Ako may gawa nun. Ipinakulam kita, ate. Nagbayad ako ng mangkukulam sa probinsya namin nung umuwi ako. Gusto ko kasi na magkasakit ka para matigil lang yung pagbibigay ni Ronald ng allowance mo. Akala ko kasi talaga iniisahan mo kami. Pinakulam mo ko? Kaya palang pakiramdam ko minsan, parang mamamatay na ako sa sakit ng katawan ko. Madalas parang may mga kumukuryente o kaya naman may tumutusok na karayom. Tapos minsan, nagsusuka ako ng dugo o ng parang putik na likido. Palagi ako nagpapagamot pero wala naman silang makitang sakit ko. Ate, patawarin mo ako. Hiyang-hiya na talaga ako sa'yo. Napakabait mo. Pero tranaydor kita. I'm sorry. I'm sorry po talaga. Bakit hindi mo muna ako kinausap ng maayos? Bakit kailangan humantong ka pa sa ganyang gawain? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng Diyos dahil sa iyong gawain ng demonyo? Oh, Diyos ko, Joel. Alam ko na po, ate. Nagpadala kasi ako sa galit at inis eh. Hindi ko malang inalam ang totoo. Hiyang-hiya na talaga ako sa'yo. Ate, ipapahinto ko na yung ginagawa sa'yo. Patawarin mo ako. Maawa ka sa akin.
Maling-mali talaga ako. Tama na yan. Wala naman na tayong magagawa eh. Nangyari na ito. Hindi na natin ito dapat na pag-awayan pa. Mas maganda na ibuhos natin ang buong atensyon natin sa operasyon ni Ronald. Ang mabuti pa, samahan mo ko sa kapilya. Magdasal tayong dalawa. Ipagdasal natin ang kaligtasan at paggaling ni Ronald. Ipagdasal natin ang kapatawaran sa nagawa mong kasalanan sa Diyos. Halika na. Okay po. Alam, may coins ako. Wait lang, tutulog to. Oh, maingay ka pa naman. Pag galaw ka ng galaw. Buti na gano'n kayong gano'n ko. Wait. Hindi mo ba nakita ka? Lagi yung LDR kasi. Oo. Yan ang epekto ng taon-taon na. Oo. Lahat na lang ng may isusubo. Nakakalimutan. Inalalayan ni Samantha si Jewel papunta sa maliit na kapilya ng ospitala. Lumuhod silang dalawa sa harap ng altar. Taimtim na nagdasal si Jewel at humingi ng tawad sa Diyos dahil sa matindi niyang kasalanan. Tahimik namang nagdasal si Samantha para sa agarang kaligtasan ng kanyang kapatid. Pagkatapos nilang magdasal, mabilis na tinawagan ni Jewel ang mangkukulam sa probinsya. Nakiusap siya at ginawa niya ang lahat para tuluyan ng ipawalang bisa ang sumpa. Kinabukasan din, nawala lahat ng sakit sa katawan ni Samantha. Hindi na siya dinugo o nagsuka. Samantala, na-schedule na agad ang operasyon ni Ronald. Naging matagumpay ang pagtanggal ng tumor sa utak niya dahil naihanda agad ang malaking perang pambayad sa mga doktor at sa ospital. Hindi na lumala ang kalagayan niya at makalipas ang 1 taon at ilang buwan, tuluyang nakarecover si Ronald at nakabalik sa normal at maayos na pamumuhay. Nagbago na ng tuluyan si Jewel. Hindi na sa alipin ng luho at natuto na siyang maging masinop at responsable sa paghawak ng pera. Ang mapait na karanasang kanyang pinagdaanan ang naging daan upang mabuksan ang kanyang isipan at puso sa mahalagang aral ng buhay. Napagtanto niya na hindi dapat magpadalos-dalos sa paghusga sa intensyon ng kapwa sapagkat may mga taong tahimik na nagsasakripisyo at gumagawa ng kabutihan nang hindi naghahangad ng anumang kapalit. Naisip din niya na ang labis na pagkahumaling sa material na bagay, ang pag-ibig sa pera at ang walang tigil na pakikipagkompetensya sa iba ay hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Sa halip, ang mga ito ay nagiging ugat ng kapahamakan, pagkawasak ng tiwala at pagkasira ng ugnayan sa sariling pamilya. Sa huli, napatunay ni Jewel na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukot sa halaga ng mga material na bagay, kundi sa mga tahimik na sakripisyo, tapat na pag-aaruga, at wagas na kabutihang ginagawa ng buong puso at walang hinihintay na kapalit. Ang dating pusong nasilaw sa kayamanan ay napalitan ng pusong marunong nang magpasalamat, magmahal at magpahalaga sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Elizabeth Dunca. Hi kay Queen Bell 25 from Solano, Nueva Vizcaya. Shout out sa Abelardo family from Iloilo City. Greetings coming from Loresil, Abelardo. Shout out po sa mag-asawang Gina and Rocky Peñas na Solid Team Inkong. Salamat po sa inyo. Shout out kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia at Lucy Buendia from Nueva Ecija. Shout out sa Esponilla family, Pabia family, Bermil family at Corbito family from Kolongkogong, Karamoan, Bicol. Greetings coming from Marites, Pabia. Kamusta na rin po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Bicol? Mabuhay po kayo. Hi kay Mel D from Malaysia. Kamusta rin po sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia? Hi kay Maria Oros from Sydney, Australia.
Mabuhay po lahat ng Pinoy dyan sa Australia. Hi kay Dorotea Garcia from Singapore. Kamusta po lahat ng mga Pinoy dyan sa Singapore? Hi kay Marco Nanyes. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suporta ng bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po sa amin ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Lahat na lang ng may isusubo. Oh, maingay ka pa naman. At pang galaw ka ng galaw.